Una, no, para Ayan. i-ano natin yung flow. O unahin natin. Ano ang nakikita mo difference ngayon sa isang VP Sara na humarap sa Congress? Kasi hindi to first time, right? Hindi to first time. Ano ang nakita mong difference ngayon? Ma'am, nagulat ako na nauna siyang umapir sa Senado. Kasi technically sa budget process dapat sa House. Yung pala briefing lang ito, hindi pa yung talagang defending the budget. Pero makikita natin kung ang pagkakaiba ni Vice Presidente sa pagsagot sa tanong. Pero nandun pa rin yung respeto binibigay ko sa Kongreso. Kami nagre-recommend lamang, 'di ba? Sinabi niya yung paulit-ulit. Tapos kung gusto niyo, hindi na lang niya sinabi kung gusto niyo ikat. So sumagot si Senator Risa na at the proper time mag-propose siya ng amendment. Anong amendment ang ipropose mo? Ninakaw ba? Wala nga tiningnan yung accomplishment last year. 'Di ba yung utilization rate, hinimay-himay pa nila saan pupunta yung increase sa PS ba, sa MOO, sa capital outlay. Very transparent. Very transparent ang presentation niya. Tapos, supposedly, sasagot siya sa policy question, pero the way si Senator Risa nagsasalita, parang si Vice Presidente hindi kasama sa executive branch. At ina-isolate niya na ikaw ahensya lamang ng gobyerno. Mali yun sa mga nanonood. Ang Vice Presidente ay ang pangalawang leader at succession yan. Nasa line ng succession. Si Senator Risa wala sa line of succession. Pero makikita mo, imagine kung aalsin mo yung lahat na sinabi niya. Anong gagawin ni Vice Presidente? Tutunga nga? Hintay? Hindi ba maling-mali yun? Kasi ang gusto mo nga maging effective ka to collaborate. Hindi naman niya sinasabing lahat ng programa ko ay magkaiba. Pero, kung ganun ang kanyang pananaw ni Senator Risa, alisin na lang namin yan. Ang hamon ko, alisin natin ang pork barrel. Tama. Para pareho, hindi naging... Diba? Kasi ang logic niya, paulit-ulit, diniduplicate mo lang kung anong ginagawa ng executive. So, ang challenge ko sa mga senador, papaalis kayo ng pork barrel? Ang pork barrel ngayon, sinasabit yung listahan dun sa ehensya. Saan ka nakakita na ang DPWH ng 2024 budget, lahat yun ay congressional project. Ang ating kalihim sa DPWH nag-i-implement ng congressional project. Kaya walang big ticket projects. Di ba? Yung Bataan to Cavite, natigil yun. Kasi yung counterpart wala. Yung flood control, hindi magkaintindihan kung may plano ba o ano. So, kung magbabato ka, kaya nga politicize kung magbabato ka ng ganon, siguraduhin mo hindi ka rin humihingi ng iyong pork barrel. Dapat lahat-lahat. Kasi lahat naman sila may pork barrel. Saka matagal nang nirereklamo ng mga tao yung pork barrel. Pero never nilang sinabing okay, kasi redundant naman. Matagal nang sinasabi. Tsaka meron din inilatag si VP Sara. Meron tinatag na national, ganon. Meron inilatag si VP Sara. Bago yata yung video, di ko lang kung nabanggit ba, parang before pa nun, kasi kinolate niya yung lahat ng mga request ng mga pumupunta sa kanyang opisina. Ano yung pinaka-top? Tapos mula doon sa top na yun yung gagawan niya ng mga programa. Kasi minsang nag-refer na sila, like AX yata yung AKAP or AX yata. Yung example niya, gumawa siya ng recommendation letter, pagpunta doon, ay kalaban yan. Yun yung yung sinasabi niya. Oo, yun yung sinasabi niya. Kaya, gumawa siya ng pamamaraan na ngayon na sa kanyang munting opisina, makakapagbigay pa rin siya. Kasi may lumalapit din sa kanya, redundant na yan. Halimbawa, usaping gamot ng mga ordinaryong mga kababayan natin, hindi lang naman yan sa PhilHealth. Pupunta yan ng DSWD, pupunta yan ng PCSO, pupunta yan ng LGU, kay congressman, kay mayor, kay konsyal. So, ibig sabihin, iisahin mo na lang, o di isahan na lang lahat na madadama. Hindi lang pwede kay VP Sara lang kung gusto niyang isahin lang talaga. So nakikita mo Miss Malu, kasi that's very interesting kahit sa psychology
Nakikita mo na si VP Sara ngayon na pare, I had enough of the way you're treating me. So, yung mga sagot niya actually, it's like sinasagot niya, pero may nire-reveal ako. Like for example, di ba? Kitang-kita mo sinasagot ko, pero may i-reveal ako. Like for example, pati natin ipasa doon sa ahensya. Kasi redundant naman. Anong sinagot niya? Kasi ganito, may example sa kaagad. So may ni-reveal siya, sinagot niya. Oo. At saka, Ma'am Pearl, yung example niya actual Di ba? Siya yung nakaranas. Siya yun. Dun sa presentation nila, may breakdown sila ng beneficiaries by region. I think this is the only agency that in the past 2 budget season where I saw beneficiaries broken down by areas. Anong ibig sabihin nun? Kung question ninyo ako, ito yung datos ko. So mag-usap kayo ng datos, wag politika. Kasi pero mong itatanong mo pati yung libro, ano ba yung libro? 10 million yung sinabi niya, talagang ginawa niyang example na yung libro nandun. So ikakabit na naman sa politika. Kasi alam na parang nakita mo yung ni Sana, yung tanong mo naman, alam ko na yung kay hinatnan yan Kasi kung pangalan mo ba yung kukunin ko yung logic ni nakita na ni Sara na yun din naman natutumbukin mo, sagutin ko na. Kukunin ko yung logic ni Risa Ontiveros na halimbawa kasi sinagot siya ni VP Sara na kasi si VP Sara yung author. So inunahan na niya, baka isipin mo na nandun yung pangalan ko. Magtanong siya doon kay Speaker Romualdez, ang lalaki ng mga pangalan. Bakit hindi siya nagtatanong doon? Pati yung sa Tingog Party List. That's right. Alam mo, Admar, maraming inopen dyan si Risa. Si Senator Risa. Marami siyang inopen kasi ang sabi niya, limited fiscal space. Sino ba nag-create ng limited fiscal space? Hindi ba sa kanila dumadaan ang budget? So, ang tanong ko niyan, sa inyo dumaan ang budget. Bakit may akap? Bakit may unprogrammed fund? Bakit hindi nyo, you cannot make sense of the flood control plan na every year may allocation tayo from DPWH to a nationwide listing of projects to MMDA. Fiscal space? Yun ang nakakapagtaka kasi parang sinasabi niya, ang gumagawa lang ng kapalpakan sa budget, OVP. Kitang-kita sa listahan saan ko ginamit ang pera ko. Diba? Senator ba si Senator Rizal bago itong election? Di ba senator din siya? Senator, yeah. Okay. I just wonder, kasi naaaral mo yan. Nung si Vice President Leni Robredo, who's also a Vice President that time, may budget yan, di ba? Para rin maggagawa ng sarili ng proyekto. Na lahat ng proyektong yun, yung sinasabi niyang punto kanina, na redundant din naman sa ahensya yan. Pareho lang. Ginanyan ba niya? She endorsed, no. She never, hindi siya nagsalitang gano'n. Yung pag-open niya kaagad, I am endorsing the approval of the budget of the Office of the Vice President. Yun ang politika. Yun yung sinasabi ni politicizing. Si OVP, si Vice President Duterte, kaagad titirahin ko. Diba? Kung titingnan mo yung budget, yung sum total ng budget, we're asking for a 6 trillion, right? How much is the Office of the Vice President? Seriously, you want to subject it to a very tight and rigorous process? O di umpisahan natin sa lahat ng ahensya nang makita natin nasaan ang manual sa budget, sa General Appropriations Act. Dahil alam ng mga congressman at senador kung nasan yan. Huwag silang magde-deny kasi sa bicameral, alam nila yan, nandun sila. Diba? So, at siya ay minority. Diba? Siya ay minority. But hindi mo questionin ngayon, as a minority, ano bang problema nitong NEP ni Presidente Marcos? Pero talagang nag-zero in siya kay Vice President. Na nakakalungkot kasi nagawa siya ng accomplishment report, inulat niya, pinaalam niya sa bayan kung saan niya ginamit ito, pagkatapos gaganunin ka lang. Like kanina, that's very interesting yung sinabi niya na nung meeting sa Akbayan, ito nga sinabi mo, it's just, in other words, kailangan mawala ang mga Duterte. Parang ganun yung Tapos sinasagot niya na walang koneksyon
What can you say about that? Sasabihin niya na, ay, walang connection yun dito sa hearing. Is it yung sinabi ba ni VP Sarang yon talagang may bearing dun sa hearing? Or tama ba si VP at si Senator Risa na, ay, walang connection yung sinabi mo? What is the connection of those words ni Sara and the hearing? Ang framing kasi, let's not politicize the budget process. So, yung unang dalawa niyang tanong, that is not a policy question. Ang gusto niyang mangyari, may aalsin ako na item sa'yo. Kaya nga ready na siya eh. On the proper time, I will submit an amendment. Amendment to what? You want to cripple the office of the Vice President? Yes, oo. Yan yung sinasabi ni VP Sara. Na una pa lang ayaw mo na kami dito hanggang nandito ako. Sabi mo, kumbaga, kami. So anong gusto mo mangyari? Di ba wala ako? Kumbaga yung kanyang ikinwento, yun yung pundasyon na nagsasabi, pinupolitika mo kasi ito yung unang sinabi mo. Bahagi ito nung sinabi mo na hindi mo papayagan kasi banta mo maituturing. Yung mga sagot niyang yun, kuwento, pero sinasagot niya. Ito ang basehan ko. Di ba? Napaka naman, no? Pag pinakinggan mo. Alam mo, ang telling doon, Ma'am Pearl at saka si Admar, yung sinabi niyang tinulungan. Kaya kami ni-heritage. Tsaka nag-follow up pa, ha? Ang unang tumayo para questionin si Presidente Duterte, siya. That is politicizing. Yeah, tapos sinabi na rin niya yung, tapos pagkatulong, anong ginawa? So, she's very vocal already. Halos lahat ng sagot niya is a revelation eh. And I think she will continue to do that by highlighting, right. Diba humingi ka sa akin ng tulong? Naglalabas na siya, no? Parang, lalabas ko na to. Ito nangyayari, ito ganito, ganon. I think we have in her testimony a fighting vice president. This is a vice president who has decided, I will confront the issues that were thrown to my family and to me.